Narinig mo na siguro ang mga kaso ng mga asawa o partner na nasakdal sa vowsy dahil hindi nagpadala ng financial support. At maaaring nagtatanong ka, kung hindi makapagpadala ang aking asawa, OFW man siya, o nagkasakit, o nawalan ng trabaho, automatic na ba siyang may kasalanan sa ilalim ng vowsy? Ito ang isa sa pinakamahalagang desisyon ng Korte Suprema sa kasong Atcharon versus People of the Philippines, GR number 224946, promulgated on November 9, 2021. Ako po si Atty. Claribel Lucila at ipapaliwanag ko ang batas ng malinaw, simple, totoo at para sa lahat. Taong 2021, binago ng Korte Suprema. This video is for general legal information only and does not constitute legal advice. Si Christian at si AAA ay nagpakasal noong September 30, 2011. 6 na araw pagkatapos ng kasal, umalis na si Christian para magtrabaho sa Brunei bilang delivery rider para sa Pizza Hut. Para sa placement fee niya, umutang sila ng 85,000 pesos na may 3% monthly interest mula sa kanilang ninang. At ang napagkasunduan, si Christian ay magpapadala ng 9,633 pesos bawat buwan para mabayaran ang kanilang utang. Pero hindi nagawa ni Christian ang regular na remittance. Sa lahat ng panahon niya sa Brunei, nagpadala siya ng kabuuang 71,500 pesos lamang ang napadala niya kay AAA. Kulang ng 13,500 sa napagkasunduan. Dahil dito napahiya si AAA sa kanilang ninang. Nahirapan siyang bayaran ng utang, nagdusa siya emotionally. Nag-file siya ng vowsy case laban kay Christian para sa pagtanggi ng financial support sa ilalim ng Section 5I ng Republic Act No. 9262. Ang Regional Trial Court ay nagdesisyon, guilty si Christian. Convicted siya. Nasentensyahan siya ng 2 taon at 4 na buwan na pagkakabilanggo hanggang 6 na taon at 1 araw na pagkakabilanggo at 100,000 pesos na fine. Iniakyat ni Christian ang kaso sa Court of Appeals, subalit ang desisyon ng RTC ay ini-affirmed ng Court of Appeals. Iniakyat ang kaso sa Korte Suprema at dito nagbago ang lahat. Ang en banc decision ng Korte Suprema ay nagbigay ng landmark na desisyon at binaligtad ang conviction ni Christian. Acquitted si Christian, sabi ng Supreme Court. Sinabi ng Supreme Court, para masabing guilty sa vowsy para sa pagtanggi ng financial support, kailangan ang 2 bagay o elemento. Una, ang actus reus, ang willful na pagtanggi o conscious na pagtanggi ng financial support na legally due sa babae o sa kanyang anak. Pangalawa, may mens rea, ang specific intent na magdulot ng mental o emosyonal na pagdurusa sa pamamagitan ng pagtanggi na magbigay ng suporta. Ang 2 elementong ito ay kailangang mapatunayan ng prosecution sa proof beyond reasonable doubt. At sa kaso ni Christian, ang 2 elemento ay hindi napatunayan ng prosecution. Dahil mayroong legitimate na mga dahilan kung bakit hindi siya nakapagpadala ng buong suporta. Una, nasunog ang kanyang apartment sa Brunei. Malaking gastos ito na hindi niya inaasahan. Pangalawa, naaksidente siya sa Brunei. Kailangan niyang gastusin ang malaking halaga para sa bayarin sa medikal. At sa kabila ng lahat ng nangyari sa kanyang sunog at aksidente, nakapagpadala pa rin siya ng 71,500. Hindi nga kumpleto para sa kanilang utang, pero may patunay na sinubukan niyang magbayad. Sinabi ng Supreme Court, ang batas ay nagpaparusa ng willful na pagtanggi
hindi para sa mere failure o hardship. Ang pagkukulang sa pagbabayad ng utang, kahit na ito ay nagdulot ng kahihiyan o emosyonal na sakit, kay AAA ay hindi otomatikong vowsy kapag mayroong legitimate na dahilan ang hindi pagbabayad. Mahalaga ring tandaan na sa ruling na to, binago rin ng Korte Suprema o Supreme Court ang dating doktrina sa Melgar versus People at Reyes versus People. Dahil kapag napatunayan lang ang deprivation of support, pwede nang makonvict ang akusado sa ilalim ng Section 5E sa pamamagitan ng variance doctrine, kahit ang orihinal na kaso ay isinampa sa ilalim ng Section 5I. At kahit walang naipakitang intensyong pahirapan o kontrolin ang babae. Sa kaso ng Atcharon, sinabi ng korte na magkaiba ang pinaparusahan ng dalawang probisyon. Ang Section 5I ay ang sadyang pagkakait ng suporta upang pahirapan ang babae. Samantalang ang Section 5E naman ay ang pagkakait ng suporta upang kontrolin siya. Kaya hindi na pwedeng gamitin ang variance doctrine sa pagitan ng dalawang provisions. Tatlong mahalagang aral ang natutunan natin mula sa kasong ito. Una, ang mere failure na magbayad ng suporta kahit na nagdulot ito ng sakit sa asawa o partner ay hindi otomatikong vowsy. Kailangan ng willful at deliberate na pagtanggi na may specific intent na magdulot ng mental o emosyonal na pagdurusa. At ganun din po sa Section 5E. Kung ang paratang naman ay pagkontrol sa babae sa pamamagitan ng pera, kailangan ding patunayan na sinadya ang pagkakait ng suporta upang kontrolin ang kilos o desisyon ng asawang babae. Sa madaling salita, sa alinman sa dalawang provision, hindi sapat ang basta hindi nakapagpadala ng pera. Pangalawa, para sa mga OFW, seafarers at overseas workers. Kung may lehitimong dahilan kung bakit hindi ka nakapagpadala, sakit man, aksidente, sakuna o kawalan ng trabaho, hindi ito basta-basta krimen. At tandaan po natin, hindi ikaw ang dapat magpatunay na inosente ka. Ang piskalya ang may tungkuling patunayan na sinadya mo at may masamang layunin ka sa hindi pagbibigay ng pinansyal na suporta sa iyong asawang babae o partner o dating partner o sa inyong mga anak. Ikatlo, para naman sa mga naghahanap ng katarungan sa ilalim ng vowsy, kung ang asawa o partner ay hindi nagbibigay ng suporta, kailangang ipakita ng prosecution hindi lang ang kawalan ng suporta, kundi ang willful na intensyong magdulot sa inyo ng matinding sakit ng damdamin o kahihiyan. Pero hindi ibig sabihin nito na wala ka ng laban. Malinaw ang sabi ng Korte Suprema, kung hindi ka binibigyan ng suporta, pwede ka pa rin magsampan ng civil case for support sa ilalim ng Family Code. Magkaibang laban po ito. Ang criminal case ay para sa may masamang intensyon, habang ang civil case ay para makuha ang suportang nararapat sa iyo at sa mga anak mo at doon hindi mo na kailangang patunayan ang intensyon. Abangan po ninyo ang ikatlong bahagi ng ating Vowsy series. This video is for general legal information only and does not constitute legal advice. Magandang araw po, ako si Attorney Claribel Lucila.